Praise your holy name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak
gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. At ngayon naman po, narito po tayo upang magbalik papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. At sa pagkakataon pong ito, ay huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Oh, thank you, Jesus! Patuloy namin i-enjoy ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah! With all our hearts, with all our minds, Panginoong Jesus, we will worship you, Father. Hallelujah! We are being set free. Hallelujah! Set free in your love, washed clean by your blood. So faithful, Thank you, Lord. so true. My desire, more of you, than of me. By your life, Christ in me, We are alive. I'm alive. So faithful, Thank you, Jesus. so true. My desire to live for you. Nothing in the sky Amen, above, Jesus. or even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of our God. Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for saving us, Lord. Set free in your love, washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you, Lord, that of me. instead of me. By your life, Christ in me, I'm alive. So faithful, so true. My desire to live for you. Nothing in the sky above, or even in the earth below. See, nothing in all creation will ever be able to separate us. Thank you, Jesus. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. See, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of our God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. From the love of our God. Thank you, Jesus. Thank you for loving us, Lord. Oh, you are so faithful. So faithful, so true. My desire to live for you. Lord, Nothing in the sky above, or even in the earth below. See, nothing in all creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. See, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of our God. thank you, Jesus. Nothing can separate us from your love, Lord. Hallelujah. From the love of our God. Thank you, Jesus. From the love of our God. Oh, yes, Jesus. Patuloy namin i-declare ang goodness mo, Panginoon. You are good all the time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
from every nation and tongue, from generation. Let us worship the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We will worship you, Jesus. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, Jesus, you are good all the time. Hallelujah. You are good, Jesus. Hallelujah. Let us declare you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, yes, Lord. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good, Jesus. Yes, you are, yes, you are, yes, you Let us are. declare you are good. For you are good all the time, all the time. You are good, for you are good all the time, Thank you, all the Jesus. time. You are good, for you are good all the time, all the time. You are good, for you are good all the Yes, time, Jesus. all the time. You are good. Hallelujah. You are good, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For you are so Lord, you good. are good and your mercy endureth forever. Ever and ever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, we worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let us worship Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, who you are, oh. Hallelujah, Jesus. For who you are. Thank you, Lord. You are good. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are good all the time. Hallelujah. Praises to your name, Jesus. Papuri sa iyo, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Praises to you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Papuri, parangal, pasasalamat sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, it is a great privilege, Lord, to worship you, Panginoong Jesus. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord.
Thank you, Father God, sa oras na ito, Panginoon, na muli mo kaming inalaw, Lord, na makapagsama-sama upang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. You've been good to us, Lord. Napakabuti mo aming Diyos. Indeed, you are good all the time. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Ang buhay na ito na meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya nararapat lamang naming ibalik, ialay ang pinakawagas na papuri, Panginoon, para sa iyo lamang. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your goodness, Father God. Salamat sa pag-iingat mo sa amin araw-araw, Panginoon. Salamat sa pag-provide mo, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan, Lord. Ni minsan, Panginoong Jesus, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. And truly, you are a great God, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you for loving us unconditionally, Panginoong Jesus. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa harapan mo, sa mga pagpapalang nare-receive namin. But you are good, Panginoon. Mabuti ka at dahil sa love mo sa amin, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, kung ano man ang buhay na meron kami ngayon, it is all because of your love for us, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming aawit, sasamba, Panginoon. Dadakilain ka namin, Lord, dahil ito lamang, Lord, ang pwede naming ibalik, Panginoon. At wala pong makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Nothing can separate us from your love, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man ito, Panginoon, may mga pinagdadaanan kami, may sakit kami, Panginoon, meron kaming kakulangan. Pero hindi, Panginoon, magiging hadlang ito sa pag-ibig mo, Panginoong Jesus. Because you love us, Panginoon. Iniibig mo kami, Panginoon. Minamahal mo kami, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat aming Diyos. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hear our praises. Pakinggan mo, Panginoon, ang tinig ng aming ng lahat sa amin dito, Panginoon, ng lahat ng mga anak mo na nagpupuri, na nagpapasalamat sa iyo, Lord God. At ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, wala nang iba. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Mga kapatid, ibigay natin yung wagas na papuri sa Panginoon. Ipikit natin ang ating mga mata, i-focus natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero sa oras na ito, let us offer ourselves a living sacrifice for the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory belongs to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing.
sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay pangungunahan ni Pastor Tonton Cruz Jr. Living the Beatitudes series sa topic na Blessed are those who mourn. Sige po, ibalik po natin ang wagas sa papuri sa ating Panginoong Yesus. Amen. Yan, praise the Lord. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so, yan, sumapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At muli ay midweek fellowship na naman po muli natin. At tayo po ay nakakatiyak ako na pagpapalain sa mga salita ng Diyos na ating mga mapapakinggan at pag-aaralan ngayong gabi. Amen po. So, sa pagpapatuloy po, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, praise God, praise you, Jesus. Aming Ama, kami patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat at patuloy ka namin sinasamba sa gabi na ito. At dalangin namin na patuloy na i-bless mo, Lord, ng mga salita na pag-aaralan namin ngayon, mga salita mo na pag-aaralan namin ngayon na maging daan ng kalakasan ng aming pananampalataya. At ito ay patuloy na mag-develop sa aming character, sa aming spiritual life, sa aming emotional at sa mental namin na mga na buhay, Panginoon, na maging kalaguan ito upang patuloy kaming makalakad ayon sa kalooban mo, na ayon sa kaluguran mo, na nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Aming Ama, ang gabi na ito ay patuloy namin itinataas sa iyo. Dalangin namin din ng Espiritu Santo na siyang patuloy pa rin na magturo sa amin ng mga mapapakinggan namin. Kung meron man kami hindi maunawaan, ang Espiritu Santo ang siyang magpaunawa sa amin sa gabi na ito. Maraming salamat, Panginoon, aming Ama. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpakan po muli natin, Panginoon. Amen. So, muli sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dadako doon sa ikatlong linggo ng ating series na Living the Beatitudes series. Amen. So, ito po ay tungkol doon sa mga pinagpala nung nangaral po si Jesus Christ sa bundok. Okay, so nandito po yung mga sinasabi ni Jesus Christ na pinagpala, tulad nga rin po ng mga napag-aralan natin last week, di ba? Dinifferentiate sa atin, no? Pinaliwanag sa atin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pinagpala. Okay? So nandun pa nga yung #blessed, no? So mga kapatid, so naunawaan natin, hindi lang sa material things, okay? Hindi lamang sa kung ano yung meron tayo dito sa mundo, o hindi tungkol sa kung anong meron tayo dito sa mundo ang tunay na kahulugan ng pinagpala, ano? Amen. So naunawaan natin na kapag sinabing blessed o yung pinagpala, nagdudulot ito talaga dapat ng kaligayahan, no? Ng kasiyahan sa ating lahat. Amen. At kung titingnan nga din natin, di ba, kung hanapin natin sa Google, di ba, ano ba ibig sabihin ng blessed, makikita natin yung word na happiness doon, ano. So maraming tao, halos majority ng mundong ito ay hinahanap ang kaligayahan, hinahanap ang kasiyahan dito sa mundo, diba? Doon sa mga material things na kayang ibigay ng mundong ito. Pero kasalungat ng sinasabi ng pinag-aaralan natin ngayon na pinagpala, kaya hindi pala doon matatagpuan yon. Kaya sinabi rin sa kanyang salita, di ba? Hanapin niyo sa Diyos ang kaligayahan at ang pangarap ninyo ay inyong makakamtan. Amen? So, para sa isang tao, para siya ay makasumpong ng tunay na kasiyahan o kaligayahan, siya po ay dapat
o ito ay hinahanap niya sa Diyos. Amen? Amen? So, hinahanap niya ito sa Diyos, yung kaligayahan. Okay? So, once na hinanap natin sa Diyos yung kaligayahan at yung pinursunan natin yung happiness through Jesus Christ, through God. Amen? That's the only time na ang isang tao ay makaka-experience o yun lamang yung pagkakataon na ma-encounter niya yung tunay na kahulugan ng pinagpala at maramdaman yung tunay o genuine na happiness o yung kaligayahan. Amen? So, sa series natin na to, nawa nakasunod tayo, no? At nawa ay patuloy na isinasapamuhay natin ang bawat salitang napapakinggan natin. And then last week, napakinggan natin yung lecture nga ni Brother Alfred, no? So, hayaan nyo, basahin muna natin yung mother verse natin, no? Sa Matthew 5:3-12. So, ito yung tinalakay sa atin ni Brother Alfred, no? Sa verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo ang inuusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Okay? So balikan po natin. So ito po yung series natin, ano, mga kapatid, at nawa masubaybayan natin ito at talagang maunawaan nating mabuti kung ano ba talaga ibig sabihin ng mga sinabi ni Jesus Christ dito ng mga pinagpala. Okay? So last week, tinalakay natin yung poor in spirit o yung walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So naunawaan natin, ano, yung kapag sinabing poor in spirit, walang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? So isang magandang napakinggan nga natin doon o yung isang example doon ay yung kwento noong Pariseo at yung publikano, no? So pumatungkol yun doon sa pagkakasala. Amen? Doon sa isa, sa Pariseo, inadmit naman niya nagkasala siya, pero merong pagmamalaki. Okay? Merong kayabangan na ito lang naman yung ginawa ko, pero nagkasala nga ako, pero ito naman yung mga ibang ginagawa ko, etc. etc. Okay? So, unlike doon sa isang publikano na talagang makasalanan, na dinidiin din ng Pariseo na mas higit naman siya, mas makasalanan to kasi sa akin, nagbigay at nagpakita sa Diyos ng tunay na repentance. Okay? Yung tunay na paghingi ng tawad. Okay? Tunay na paghingi o pag-admit talaga na siya ay wala kung wala ang Diyos. Na hinanap niya si Jesus Christ, na kinailangan niya si Jesus Christ upang makita niya at makasumpong ng kapatawaran. Okay? So napaka-importante po noon, ano? At alam kong dito magsisimula yan doon sa walang inaasahan kundi ang Diyos. So connected po itong mga pinagpala na ito, mga kapatid, no? Kung hindi kung at the first place, mga kapatid, ay ang isang tao ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? For sure, lahat ng mga pinagpala na ito, lahat ng mga yung verse 4, verse 5, verse 6 na ito, ayan. So lahat po na yan ay I'm sure na will follow, okay, sa isang taong
makakagawa nito. Okay? So, magsisimula po yan at nagsisimula po yan sa walang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? Amen? So, kasi nga, hindi naman pumatungkol yung ating topic last week nung talagang physically, kung dukha ka, di ba? Kung ikaw ay physically na talagang mahirap ka, hindi naman doon pumapatungkol yan eh. Okay? Actually, mayroong mga dukha, mayroong mga mahirap, pero hindi pa rin hinahanap ang Diyos. Hindi pa rin umaasa sa Diyos. Okay? Nagmamalaki pa rin. Ano ibig sabihin? Although naghihirap, pero san kinukuha yung pag-asa? San kinukuha yung kinabukasan? Sa sariling kamay pa din. Kaya kung minsan, umahantong pa rin sa kamalian, di ba? Kasi gustong mabuhay, etc. Gagawa ng masama. Okay? So, wala pa ring pagtalikod at wala pa ring pag-submit sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa rin nila inaasahan ang Diyos despite doon sa status ng pagiging dukha. So, amen? So, hindi ibig sabihin ng dukha per se o dukha na literal ay at kabilang na sa kaharian ng Diyos. Okay? Again, it's all about the heart. Okay? Sa puso pa din kung paano natin hinahanap ang Diyos. Okay? So, once na ang isang tao ay walang ibang inasahan kundi ang Diyos. Amen? I'm very sure sa pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ay patuloy na mararanasan natin yung pagpapala ng Diyos. So ngayon pong gabi na ito, patalakayin natin yung pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Okay? So ano bang ibig sabihin pag sinabing nagdadalamhati? Okay? So siguro unang pumapasok sa isipan natin pag nagdadalamhati. Okay? Ba yung sobrang kalungkutan. Okay? Amen. Totoo naman na isa yan sa mga talagang nagbibigay ng kalungkutan. So parang pag sinabing dalamhati, mas mas malala pa sa kalungkutan. Amen. So sa pagdadalamhati, meron din tayong tinatawag na mga kapatid Ngayon, may tinatawag tayo yung sinasabi natin na natural na pagdadalamhati bilang isang tao. Okay? So normal 'yan. So nandiyan ito yung mga ibang example, diba, kung nang nagkoko sa atin ng pagdadalamhati o yung sobrang kalungkutan, yung loss of loved one, o yung namatayan tayo ng mahal sa buhay, syempre talagang masakit 'yan, nakakadurog ng puso. Amen. Talagang nakakapagbigay sa atin ng sobrang kalungkutan 'yan. Yung mga relationship breakdowns natin, diba, yung mga paghihiwalay, diba, yung mga relationship na hindi nag-work out, diba? So talagang nagko-cause sa atin ng sorrows 'yan, okay? O ano pa yung mga causes niyan, diba? Illness, okay? Health issues. Diba, diba, nakakalungkot nga yan. Isipin mo, nagkaroon ka ng isang malalang sakit. Diba, nagkaroon ka ng sakit na hindi mo inaasahan. So, kaya nga iba, kapag nagkakaroon ng sakit, minsan nade-depress na rin dahil kakaisip. Nalulungkot kasi. Okay? So, nandyan din yung nawalan ka ng trabaho, mga financial struggles natin. So, talagang nakakalungkot din yung mga bagay na yan. So, yan yung mga nararanasan commonly ng tao dito sa mundo. Okay? So, nakakalungkot nga naman yun, yung tipong di mo alam kung saan mo kukuhanin yung mga panggastos mo, okay? Saan mo kukuhanin yung para sa mga bills mo. Amen? So, yung iba naman, meron ding mga traumatic na experiences, diba? Mga abuse. Okay? So, mga nararanasan din ng tao yan na dinadala hanggang paglaki. Amen? So, nakakapagbigay din ng pagdadalamhati yan. Amen? At yung kuminsan, yung mga lost opportunities. Yung tipong, ito na, pwede na magkatrabaho, pero nawala pa. Diba? Kuminsan, mayroon pang case na naagaw, diba? Yung parang ganun. Kaya minsan, mayroon ng tampuyan, meron ng galit, may inis, di ba? Yung tipong nawawalan ka na ng gana sa buhay kasi yung binigay mo lahat, especially sa trabaho, binigay mo lahat sa trabaho pero
walang ibinalik sa'yo yung trabaho. Tapos minsan, napatalsik ka pa, di ba? O hindi pa binigay sa'yo yung opportunity na hinahangad-hangad mo. Okay? So ito yung mga ilan na nakakapagbigay sa atin ng mga talagang lungkot sa buhay. Ika nga, no? Yung mga pagdadalamhati. Okay? So, at initially na nangyayari sa atin, nandyan nga yung talagang wala tayong magagawa kundi umiyak ng umiyak. Okay? So, normal yan sa isang tao. At as long as tayo po nabubuhay dito sa flesh, okay, nandito sa katawan lupa na to, nandyan yung emotions na nagbibigay sa atin ng mga gantong pakiramdam, yung pagdadalamhati. Amen? Ayun yung mga nagbibigay sa atin ng mga sorrows. Kaya alam niyo mga kapatid, halimbawa may namatayan tayong may nakakilala tayong mga may namatayan, okay? So, kapag umiiyak, hayaan natin silang umiyak kasi alam niyo po, isa yun sa mga kumbaga yung sabi nga, yung pag-iyak ay is part of healing. Okay? Part of healing yan para maibsan yung lungkot, mawala. Okay? Mabawasan yung pagdadalamhati. Amen? So, talagang natural yan. Yan yung natural sorrow na tawagin. Natural na pagdadalamhati. Amen? Pero, yun nga ba yung tinutukoy natin dito na pagdadalamhati na sinasabi sa verse 4 ng Matthew 5? Na aaliwin sila ng Diyos. Okay? So, bukod dun sa natural sorrows, bukod dun sa natural na mga pagdadalamhati natin, amen, basahin po natin dito sa 2 Korinto, chapter 7, verse 8 to 11. May tinutukoy dito na dalawang pagkalungkutan. Yung una ay yung kalungkutang buhat sa Diyos at yung pangalawa ay kalungkutang buhat sa mundo. Okay? So basahin po natin 2 Korinto chapter 7 verse 8 to 11. Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, okay, ito yung unang kalungkutan, o yung sinasabi natin godly sorrows, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ito yung pangalawa. Okay? Yung worldly sorrows. Tingnan ninyo ang ibubunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Amen? So, talakayin muna natin dito mga kapatid yung sinasabi na kalungkutang dulot ng mundo. Ano ba yung mga kalungkutang dulot ng mundo na to? Same mga kapatid sa natural sorrows na sinabi ko sa inyo kanina. No? But, dito po, tinutukoy dito yung kung paano ba natin nakikita yung kalungkutang yan. Kung nakikita natin yan sa perspektibo ng kalungkutang dulot ng mundo, okay, ang laging nagiging solusyon dyan ng tao, okay, ay syempre ang laging nangingibabaw at nangunguna dyan ay yung pride. Okay? Kaya nga, kahit na ang isang tao ay nagkakaroon ng pagdadalamhati, di ba, nagkaroon ng, halimbawa, yung mga causes ng kalungkutan na yan, kuminsan, nandyan pa din yung pride, di ba, na kaya ko to. Okay? Malakas ako. At karaniwan, yan din yung mga pinapayo ng, di ba, ng tao. Kaya mo yan. Malakas ka. Dahil mo na nga pinagdaanan eh. Na to the point na umahantong ang isang tao na, oo nga, kaya ko to. Na
tumahantong na sa punto na ando na, meron na tayong self-sufficiency na nawawala ang picture ng Diyos sa buhay natin. Okay? Na hindi na natin hinahanap ang tulong. Amen? Kaya sabi ko kanina, connected doon sa una, di ba? Kung di natin inaasahan ng Diyos, okay, mananatili ang isang tao na self-sufficient. Okay? Hindi niya hanapin ng Diyos. Okay? So, once na katulad niyan, nandiyan yung self-sufficiency, nananatili, na kaya ko yan, okay, malakas ako, amen? So, nandiyan mananatili yung separation natin sa Diyos, separation ng tao sa Diyos, amen? At kapag nananatili yung separation ng tao sa Diyos, mananatili din yung kabulagan ng tao sa kasalanan, okay? Nasasabihin, hindi ko kailangang humingi ng tawad, amen? Kaya maraming tao na hindi naniniwala sa Diyos, at nananatili na mahalin ng, di ba, ang kasalanan. Amen? Na kasi nga self-sufficient Dahil nga andun yung hindi, di ba, ang inaasahan ay yung kanyang sarili. So nananatili yung blindness natin sa kasalanan. Okay, na laging sasabi natin, okay lang ako, righteous ako, kaya ko yan, mabait pa rin naman ako. Oo, nakakagawa ako ng kasalanan, meron akong kasalanan dito, pero mabait pa rin naman ako dito sa part na to Okay? So, isang kabulagan yun ng isang tao. Amen? At nandyan din yung resistance natin. Once na ang isang tao ay separated from God, nandyan yung resistance to correction. Never natatanggap ang isang tao ng correction. Never nagatanggap ang isang tao na siya ay maging teachable. Amen? So, kasi nga, ang tingin sa sarili, okay ako, tama ako. Diba? Buhay ko to, my rules. Amen? Yan ang tao ngayon. Okay, so, as long as nananatili yung pride sa buhay ng isang tao, in handling sorrows, in handling yung mga pagsubok na nararanasan natin dito sa mundo, okay, hindi na talaga masusumpungan yung sinasabi na pinagpala ang mga taong nagdadalamhati. Okay? Kasi nga, andyan pa rin yung pride. Lack of humility. Okay? Pag sinabing lack of humility, syempre, pride Okay? Walang pagpapakumbaba. Walang pagsuko. Walang kahit anong paghingi ng tawad. So, kapag walang humility, natural, walang pagsuko. At kung walang pagsuko, amen, walang relasyon sa Diyos. Never nasusuko sa Diyos. Amen? At mananatiling separated sa Diyos. Amen? Okay? So, nandiyan na rin yung, pag nandiyan na yung spiritual pride, since sinasabi natin na hindi mo kailangan ng Diyos, so, amen? So, nandiyan na yung parang masasabi mo, higit ka na. Higit ka sa lahat, higit ka sa iba. Kasi nga, the first place, hindi mo kailangan ng Diyos. Amen? Okay? Ano pa yung mga ginagawa ng tao in handling yung sorrows, di ba? Kapag sinabing godly sorrows ay yung worldly sorrows, ano yung mga reaction din, mga ginagawa ng tao? Diba, nandyan yung they drink alcohol. Okay? Minsan sinisira din yung sarili, drugs, and other vices. Amen? So, talagang humahantong sa kamatayan. Amen? Kasi nga, mali yung pag-handle ng isang tao doon sa kalungkutang yon. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng kalungkutang dulot ng mundo. Okay? Amen? So, hindi po ang tinutukoy natin dito yung nagkukos ng kalungkutan sa atin. It's about perspective at kung paano natin i-handle o titingnan yung kalungkutang yun. Okay? Yung nagdudulot ng kalungkutan yun. Amen? So, kung tingin natin at kung pag-handle natin dito is sa pamamagitan ng worldly ways, katulad ng mga binanggit ko kanina, tiyak, humahantong ito sa kamatayan. Amen? Pero, ang tinutukoy natin doon sa verse 4 ng Matthew chapter 5 ay yung sinasabi nating kalungkutang buhat sa Diyos. Dahil yung kalungkutang buhat sa Diyos, sabi sa verse 10, ay nagbubunga
ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Amen? Amen? Kaya connected, ulitin ko, connected ito doon sa walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? Kung tayo po yung mga walang inaasahan kundi ang Diyos, the way we see yung sorrows, the way we see yung mga kalungkutan ito, yung pagdadalamhati na to, lagi tayong babalik. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin si Jesus Christ. Amen. That's godly sorrows. And once naganto yung pananaw natin, 'di ba, sa mga kalungkutan sa pagdadalamhati, ito ay nagbubunga raw ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Amen. Number 1, naglutos ito ng repentance. Pangalawa, correction. At yung pangatlo, ay nagdudulot ito ng character natin. Okay? Spiritual growth. Okay? At yung tatlong ito, mga kapatid, ito yung sinasabi nating mga effect o yung sinasabi ng pag-aaliw. Aaliwin sila ng Diyos. Okay? Amen? Mamaya makikita natin. Okay? Ngayon pa lang, gusto kong makita natin yung pinagkaiba, no? At ma-pinpoint natin kung ano ba yung pagdadalamhati na tinutukoy nung verse. Okay? Again, godly sorrows po yung tinutukoy natin dito. Okay? Na nagdudulot o nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Amen? Okay? Ang sabi po sa 2 Korinto chapter 1 verse 3 to 4, purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Okay? So yung kaaliwan pala, talagang nagmumula yan sa Diyos. Amen? Nagmumula kay Jesus Christ. Amen? So yung kaaliwan na to, sa unang dinig, lagi natin nakikita na siguro ang unang pumapasok sa isipan natin, yung aliw na patatawanin tayo, diba? Panunuuran ka ng Netflix, diba? Yung pakakainin ka, etc., etc. Yung tipong mapangiti ka kapag nalulungkot ka, mapatawa ka, mapalungkot ka. I guess siguro may ganong effect. Pero again, kapag sinabing kaaliwan, siguro pumapasok din dito yung mga sinabi natin kanina. Yung kaaliwan na ikaw bilang nagdadalamhati, maito-turn yung pagdadalamhati mo into repentance. Maito-turn yung pagdadalamhati mo into correction. Okay? Maito-turn yung pagdadalamhati mo doon sa spiritual growth mo. Okay? Into character. Amen? Amen? So, hindi lang ito yung parang ikaw ay pasisiyahin na, di ba, pag-aanin ka, paliligayahin. Okay? So, hindi lang po yung tinutukoy ng kaaliwan. Amen? So, every time na nagdadalamhati ang isang taong nakik Jesus Christ o isang Kristiyano na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? Laging meron niyang kumbaga parang balik, 'di ba? Meron niyang itinuturo, meron niyang idinadagdag doon sa tao. Amen. Na mapapakinabangan niya in the future. Amen. So yun po yung kaaliwan din na tinutukoy natin dito, mga kapatid. Ang sabi din po, mga kapatid, sa Santiago chapter 4 verse 9 to 10, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen. Amen. So ito rin po yung sinasabi natin, godly sorrows. Okay? Na kumbaga hindi po sinasabi dito na parang malungkot tayo forever. Kailangan mong maghinagpis, kailangan mong umiyak.
Okay, na per se lang, no? Yung literal na iiyak tayo, na parang natural way, na parang healing nga, 'di ba? Yung sinabi ko kanina, para lang magkaroon ka ng emotional healing, mawala yung bigat ng nararamdaman mo. Amen. Okay, bukod doon mga kapatid, at higit doon sa rason na yon mga kapatid, yung sinasabi rito na maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. It's about pagsamo sa Diyos. Amen. Again, ito yung, Lord, malungkot ako ngayon. Diba? Tanggal ako sa trabaho. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong malagpasan to. Amen. Yung tipong, Lord, nawala yung mahal ko sa buhay. Amen. Tulungan mo malagpasan to. Amen. Karaniwan kasi sa tao, di ba, sa atin, we always seek doon sa mga taong magbibigay sa atin ng comfort. Di ba? Yun yung hinahanap natin. Yung sasabi nga natin, shoulder na we can cry on. Okay. As Christians, di ba, every time na nagdadalamhati pala tayo, hanapin natin ang presensya ng Diyos. Itaas natin sa Kanya. Diba? Doon tayo umiyak sa Kanya. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Hingi natin yung grasya, yung tulong. Every time na nalulungkot ka, every time na di-disappoint ka, every time na ikaw ay diba, durog na durog ang puso mo dahil sa mga nangyari. Amen? Una para sa lahat, sumamo ka sa Diyos. Sa Kanya ka umiyak. Amen? Hindi sa tao. Sa Kanya ka umiyak. Maghinagpis ka sa Diyos. Taas mo sa Kanya lahat. Amen? Yan ang sinasabi natin. Yan yung sinasabi ng Santiago. Okay? At yan yung pagdadalamhati. Yung godly sorrows. Okay? Kung paano natin titingnan yan. Paano ba natin i-handle? Ano ba yung gagawin natin sa kalungkutan nito? Hanapin ba natin ng tao? Ang comfort ng tao? Hanapin ba natin ng pag na-stress ka, nalulungkot ka, kakain ka? Hanapin ba natin yung solusyon sa world things? Okay. O hanapin natin ang solusyon doon sa godly things? Okay. Godly way. Okay. So, nawa sa atin, every time nagdadalamhati tayo, diba, dapat ito ay maging godly sorrows. Okay. Taas natin sa Panginoon lahat yan. Every time nalulungkot ka. Okay? Amen? Yan, sabi nga rin sa mga Roma 8:28, mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? Okay? Alam niyo po, yung mga bagay na ito, yung mga nararanasan natin, okay, yung mga kalungkutan, yung mga pagsubok, okay, yung ano man yung mga nagdudulot ng kapighatian sa atin, okay, unang-una pala na dapat nating isipin at dapat na nangunguna sa atin bilang mga Kristiyano ay alam natin na yung nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos para sa ating ikabubuti. Okay? Amen? Roma 8:28. Okay? So, number 1, na pag-handle natin ng sorrows, number 1, na pag-handle natin o perspective na dapat tingnan natin every time na nalulungkot tayo, Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin? Okay. Lord, ano ba yung gusto mong matutunan ko dito? Okay. Hindi laging parang, eto na naman. Meron na namang pagsubok, meron na namang pagdadalamhati, meron na namang kalungkutang nararamdaman. Okay? Mga kapatid, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. You know? Yung iba, yung iba yung dahil nga ang daming uso ngayon sa Facebook, di ba? Yung ultimo, pag nalulungkot ka, magbibideo ka pa. Diba? Ano ba itsura ko kapag umiiyak? Diba? So, kung minsan, pinopost pa natin, wala pong masama doon. Pero kung yung pagpo-post natin is, kung yan ay
nag-post tayo dahil lumahanap tayo ng comfort ng mundo, mga kapatid, worldly sorrows yan. Okay? Hindi yan yung hinahanap ng Diyos. Hindi yan yung pagpapalain ka, mga kapatid. Hindi yan yung mga pinagpala. Amen? So, wag na tayong tumulad sa mundong ito na parang lagi tayong may camera sa harapan na kailangan makita ng mundo yung kalungkutan natin. Amen? Kung nalulungkot tayo, nagdadalamhati tayo, itaas natin sa Panginoon, sabihin natin at tanong natin, Lord, ano yung gusto mong ituro mo sa akin? May gusto ka bang i-correct sa akin? May gusto ka bang ituro? Amen? May gusto ka bang iparealize sa akin? May mali ba akong nagawa? Amen? Ituro mo. I-correct mo ako kung kailangan. Kung kailangan ako masaktan, so be it, Lord. Kung ito'y para sa aking kabubuti, so be it. Amen? Tandaan na nyo, godly sorrows, yan po ay nagdudulot ng repentance. Amen? Pagbabago ng buhay. Tulad nung nangyari doon sa basahin natin ulit. Balikan natin, ha? Balikan natin sa 2 Korinto. Tingnan nyo yung ginawa dito. Okay? Tingnan nyo yung ginawa noong mga kasi dito si Pablo, mga kapatid. Okay? Ang mga taga-Korinto kasi, di ba, matitigas talaga ulo to eh. Di ba? Despite na sila ay mga Kristiyano na, sila ay mga kapatid, sila ay mga talagang gifted, pero spiritually immature. Okay? Spiritually immature pa sila. Okay? So, nandiyan yung nagtatalo-talo pa sila. Kaya kung babasahin natin dito sa verse 8, diba? Sumulat siya, si Pablo, sa mga taga-Korinto na nagdulot ng kalungkutan dun sa mga taga-Korinto. Okay? Pero yung kalungkutan na yan, nag-turn into a repentance to the point na sasabi nga sa verse 11, tingnan ninyo ang binunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Amen? Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Naggalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nalabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon kayo ng malasakit at hangaring maparusahan, ang nagkasala, ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na yon. Amen? So, ano nangyari? Nagkaroon ng pagbabago. Okay? So, every time na tayo po ay nakakaranas ng pagdadalamhati o kalungkutan, lagi nating itanong sa Diyos. O lagi natin ding itaas, i-pray sa Panginoon, Lord, ano yung gusto mo ituro sa akin? Ay, ano yung gusto mong matutunan ko? Ano yung gusto mong magbago sa akin? Amen? Kasi nga, as Christians, normal talaga na dumaraan tayo sa mga pagsubok tulad ng sinasabi sa 1 Pedro chapter 1 verse 6 to 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen? So normal. Every time dumadaan tayong pagsubok, amen, talagang most of the time makakaranas tayo ng emotionally masakit. Okay? Sa kalungkutan, disappointments, discouragements. Okay? Amen? So, lahat ng yan, nabigo ka, may pagsubok na natanggal ka sa trabaho, may pagsubok na nag-break kayo ng jowa mo, may pagsubok na nawalan ka ng mahal sa buhay. Amen? Pagsubok na iniisip mo kung saan mo kukuhanin yung bills pang araw-araw, nakakalungkot. Pero, amen, kung tayo po'y Kristiyano, mga kapatid, alam natin na mga pagsubok na ito ay normal sa atin to test our faith. At may itinuturo ng Diyos para tuluyang maging dalisay. Sabi nga, parang ginto, pinapadaan sa apoy para maging dalisay. Tulad ng pananampalataya natin, para ito po ay maging dalisay. Amen? Amen? So, mga kapatid, so,
tulad ng nabasa natin dito, gumagamit ang Diyos at pinapahintulot ng Diyos na tayo po ay dumaan sa gantong uri ng mga sitwasyon upang tayo po, amen, ay patuloy na lumago. Amen. Patuloy na lumago sa pananampalataya, patuloy na lumago spiritually, ba? Yung karakter natin ay patuloy na lumago. Okay? Una nga dyan, ginagamit ng Diyos at pinahintulot ng Diyos na yung mas makasumpong tayo ng mga gantong sitwasyon, mga pagsubok, diba? Na mga pwedeng magbigay sa atin ng kalungkutan. Okay? Iba't iba yan. Iba-iba ng case. Amen? Pero nagkokos pa din ng kalungkutan. Okay? Alam nyo mga kapatid, nung inaaral ko to, Lord, ano kayang pwede kong ma-share? Na recently lang na nagbigay sa akin ng kalungkutan na may tinuro ka. Okay, last week yun inaaral ko to eh. Okay, so nung habang nagpe-pray ako, ano kaya pwede kong ma-share? Sakto, mga kapatid. Friday, tumawag yung boss ko. So, ibinaba na raw yung memo. Okay. So, ito naman, in-expect ko na talaga, no? So, February pa yata ito, March. Meron ako pending na parang for suspension. Okay. Okay, dahil nga meron akong programa na naisabit. Okay. So, eto, dumating siya. So, although ina-expect ko na siya, pero nakakalungkot pa rin pala, no, na bigyan ka ng suspension ng company mo, no. Bigyan ng suspension 5 days. So, although mababa lang naman, pero kahit na, di ba, maraming tumatakbo sa isipan ko. Okay, so tinanong ko ang Lord, diba? So medyo naano ko noon na ano tawag dito, medyo siyempre nalungkot ako at medyo nag-mix emotions, no. Nandiyan yung inis, mga tanong, medyo galit, merong nag-self-pity. Okay, so Lord, andun agad, talagang doon ko nakita na talagang initially, kung ano yung emotions natin, yun yung papasok sa utak natin. Yun yung unang magdadrive sa atin, Pero, amen. At unang tinuro sa akin, di ba, ito yung pinag-aaralan mo ngayon. So, i-apply mo. Okay? I-apply mo ngayon sa buhay mo ngayon. Apply mo sa sitwasyon mo ngayon. Okay? So, isa lang din sagot sa akin ng Lord. Eyes on me. Sabi ni Jesus Christ, eyes on me. Okay. Kahit na nagtatanong ako, Lord, bakit ang bilis? Hindi ba pwedeng warning lang? Eyes on me. Ton, eyes on me. Diba? Nakakainis eh. Diba? 12 years na ako dun. Et cetera. Tapos ganun lang, isang sabit lang. Eyes on me, Ton. Diba? Normal lang naman magkaroon ng sabit sa mga editors eh. Kaya nga meron tayong mga preview pa eh. Tapos bakit na 5-day suspension ba ako? Eyes on me. Pinaglaban kaya ako dun? Maraming questions eh. Pero sabi ng Lord, eyes on me. Okay. Kasi, di ba, kapag nagpadala tayo, pag nagpadala ako sa emotions, hindi ito magdudulot ng, di ba? Hindi ito magdudulot ng kaaliwan mula sa Lord eh. Bagkus, magdudulot din ito na mas lalong mabigat. Amen? Kasi magagalit ka, maiinis ka, madami kang tanong na gusto mong masagot. Amen? Pero sabi ng Lord, eyes on me. Okay? Tingnan mo kung ano yung tinuturo sa'yo. Amen? Amen? So, isa yan sa mga, ngayon, naturo sa akin yan. So, isa sa mga, salamat sa Lord, di ba? Sa pamamagitan nun, mas naunawaan ko. Okay, naunawaan ko yung sinasabi na paparad ng nagdadalamhati. Okay, sapagkat alimin sila ng Panginoon, ng Diyos. Amen. So dito, nakita ko na lang siya, no? Parang pinaunawa din sa akin ng Lord. Diba? Kasi
Kasi, aminin ko, talagang naging pride ko din kasi ang company, di ba? Naging pride ko din yung work ko eh. Kasi parang pag nandito ka, di ba? Parang talagang financial stable ka. Okay, pero tinuturo sa akin ng Lord, okay, wag dyan. Wag kasi iyan ang gawin mong pride. Amen? Wag kasi iyan yung sandalan mo. Okay? Wag mo sandalan yan. Konting mali mo lang, pwede kang bitawan yan. Okay? Amen? So, yun yung pinaunawa sa akin. Oo nga no, Lord, no? Amen? Yun nga pala pinaunawa sa akin. Kasi isa rin sa mga naisip ko, Lord, pati pag-suspension nga pala, pag suspended ka eh, pati yung mga HMO, diba, hindi gagana yan. So, kapag nagkasakit ka, so yun yung mga inaalala ko. Pero sabi ng Lord, eyes on me. Na parang sinasabi, akong bahala. Amen? So, matutunan mo kung ano yung tinuturo ko sa'yo. Okay? Tingnan mo kung paano ako magbigay ng comfort sa'yo. Okay? So, wala pa naman suspension, pero I'm looking forward. August pa kasi siya magte-take effect. I'm looking forward dun sa ikikilos ng Lord sa buhay ko. Amen? Dun sa mga doubts, mga questions na iniisip ko, I fully, di ba, give my trust to Jesus Christ. Yun, so, kung anong mangyayari. So, after na, na-realize ko, okay, nawala na yung lungkot, nawala na yung pagdadalamhati. So, tinake ko na lang siya na parang, okay, bakasyon na lang. Okay, at maganda nga doon, na-schedule pa yung dalawang suspension ko sa week ng team building, di ba? Team building ng church, ng community. So, mas mapapahaba yung yung bakasyon ko. So, yun na lang yung tiningnan ko. So, kung ano man yung mga magiging kaltas, anyway, kung ano yung mga matatanggal during the suspension, okay, sabi ng Lord, eyes on me. Akong bahala. Amen. So, dito, pinaunawa rin sa akin ng Panginoon, tinuro sa akin ng Panginoon na magtiwala. Magtiwala ka sa Lord. Okay? Ano man yung mga questions mo, alanganin mo, mga alalahanin mo, okay? Ibigay mo sa Panginoon yan. Itaas mo sa Panginoon at ibigay mo yung full trust mo sa Diyos. So, ano na-develop sa akin? Pananampalataya at yung pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Amen? Gaya ng sinasabi rin sa mga awit, chapter 34, verse 17 to 18. Mga kapatid, agad dinirinig, daing na matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Amen? So, laging nandyan ang tulong ng Panginoon sa atin. Every time na tayo po ay nakaka-experience ng pagdadalamhati o ng mga pagsubok na nagbibigay sa atin ng kalungkutan o ng pagdadalamhati. Amen? So, as Christians, ito yung dapat tinitingnan natin. Huwag nating tingnan yung mga pagsubok lang. Huwag nating tingnan kung ano yung mga nagbibigay sa atin o nagkukos sa atin ng kalungkutan na pagdadalamhati. Instead, mas tingnan natin yung tulong na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? That's godly sorrows. Amen? Mas tinitingnan natin yung capabilities ng Diyos na iligtas tayo, na tulungan tayo, kesa dun sa kung gaano man kalakihan yung pagsubok na yan na nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Tandaan natin, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa mga pagsubok na dumadaan sa atin. Amen? Nalit lang yan compare sa mga tulong na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay? So, every time din na nagkakaroon tayo ng mga na-experience natin yan, yung mga pagsubok, diba? Syempre, dyan din talaga na-develop yung character natin, ano? Amen. So, halimbawa, ikaw ay halimbawa, Sister Marisa, okay? Living examples para sa atin. Okay? About healing. Okay?
kadalasan tayo po, naniniwala tayo na maririnig natin, Jesus is the healer. Okay, Jesus is the healer. Okay, nasa isip natin yan mga kapatid. Okay? Pero kailangan yung napapakinggan natin na salita ng Diyos na ang Diyos ang tagapagpagaling. Kailangan, 'di ba? Kailangan maging katotohanan 'yan sa buhay natin. Okay? Amen. At paano po magiging katotohanan 'yan sa buhay natin? Diyan po pumapasok yung mga pinahihintulot na pagsubok ng Diyos. Bibigyan o ikapahintulutan kang magkaroon ng sakit, na magkaramdaman. Okay? And through that test, okay, and through that situation, na ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, okay, pinagaling ka ng Panginoong Hesus. Amen? Pinagaling ka niya. And kaya yung kaalaman mo na ang Diyos ay nagpapagaling, alam mo sa buhay mo na totoo. Amen? Naging totoo yan. Totoo siya kasi nga napatunayan sa buhay mo na pinagaling ka. Amen? Okay, so yun po yung isang learnings o dahilan kung bakit pinahintulot ng Diyos na tayo po ay subukin. Okay? Para doon sa mga salita ng Diyos na napapakinggan natin, amen, ay mapatunayan natin na tunay nga, siya nga nagpapagaling, siya nga nagdiligtas, siya nga nagbibigay ng comfort, amen, siya nga nagpapalago ng pananampalataya, siya nga ang dakilang provider. Okay? Amen? So, hindi natin ma-experience yung katotohanan ng Biblia. Diba? Kung hindi natin ma-experience na siya nga ay provider. Diba? Kung hindi natin ma-experience na medyo nakakaramdam tayo ng kakulangan sa budget. Pero once nung mapuputulan ka na, diba, nandiyan ay bills, biglang darating si Jesus Christ, darating yung tulong niya. Diba? Nakabayad ka. Ang tunay nga, siya nga ang dakilang provider. Amen? Amen? Hanggang sa yan ay maging ma-develop na sa karakter mo bilang Christian. Amen? Na talagang iyan na ang buhay mo. Hindi na mawawala sa iyo, tagapagpagaling ko si Jesus Christ. Provider ko si Jesus Christ. Tagapagligtas ko si Jesus Christ. Amen? Nasa dugo mo na yan. Amen? Lifestyle mo na yan. Kaya nga ikaw ay nagiging living witness na ni Jesus Christ. Kasi napatunayan mo yan sa buhay mo. Amen? Amen? Tulad nung nabasa natin sa Korinto kanina, no? Diba? Nagkaroon ng pagbabago. Diba? Ng buhay yung mga taga-Korinto. Okay? Ang sabi nga sa Roma 5, chapter 3, Roma chapter 5, verse 3 to 5, hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen. Okay, so isa raw dyan, yung mga tinitiis natin, nagbubunga yan ng pagtsatsaga. Okay, perseverance. Okay? So, napakahalaga nito mga kapatid, katsagaan, ano? So, katsagaan na manatili, di ba? Na tayo'y nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kasi alam natin, sabi nga sa Habakuk daw, tarry, it will surely come. Okay? Na kahit na sa matagal na panahon, tinitiis mo, matagal na panahon, yung mga prayers mo ay talagang hindi pa dumarating, inaantay mo, pero, di ba? Pero eventually, dumating, di ba? Talagang yan, nagdudulot ng katsagaan sa atin yan kasi napatunayan natin na hindi nabibigo ang Diyos. Ang Diyos ay laging sakto sa oras, meron siyang itinaktang panahon para sa atin, na siyang dapat nating pagkatiwalaan, na siyang dapat nating hintayin, diba? Na dumating yung tulong na yun na mula sa Diyos. Okay? At yun ay nagbubunga sa atin ng katsagaan. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos
ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. Okay? So mga kapatid, bukod sa pagtsatsaga, nagbubunga rin daw ito ng mabuting pagkatao. Yung character natin. Okay? Doon sa mga pagsubok na nararanasan natin, amen. So nade-develop, 'di ba? Yung pagiging mabuting pagkatao natin. At yung mabuting pagkatao nagbubunga ng pag-asa. Kaya every time ang isang anak ng Diyos ay nakaka-experience na pagdalamhati, hindi nawawalan ng pag-asa yan. Amen. Kasi matibay yung sinasandalan. Matindi yung tinatapakan, di ba? The foundation is so strong na walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? So kaya buong pag-asa, kahit ano pang pagsubok, kahit ano pang sitwasyon ng naranasan natin, buong pag-asa ko, God will not leave me nor forsake me. Amen? Okay. Amen? At yun yung pag-aaliw ng Diyos na ginagawa sa atin every time na nagdadalamhati tayo. Okay? Amen? Okay. At syempre, yung isa pa mga kapatid, yung isang pamamaraan din ng Diyos na pinahintulot niya o kung bakit niya pinahintulot na makaranas tayo ng pagdadalamhati, etc., ay sometimes for correction. Okay? Napakahalaga po ng correction sa buhay natin, mga kapatid. No? Katulad ng nangyari sa Korinto, yung pinadala ni Pablo na sulat, sinaway niya. Diba? Sinaway niya yung mga taga-Korinto. Although masasakit na pananalita, kumbaga, hindi masakit na pang-insulto, pero yung masakit na katotohanan na ito kayo diba? Mali yung ginagawa ninyo. Okay? Kumbaga, yung pag sinabing masakit, na-offend sila. Okay? Nakala na, although sila ay Kristiyano na, tama na. Although sila ay Kristiyano na, diba? Ano na sila pwede nilang gawin lahat. So, sinaway sila ni Pablo to the point na nasaktan sila o nalungkot sila dun sa mga sulat ni Pablo. Pero tingnan natin yung naging dulot, nung yung sulat na yon na nagbigay ng kalungkutan sa kanila ay nagbigay ng pagbabago ng karakter nila. Na-correct sila. Okay? At sa atin din, kaya kung minsan din tayo ay nagkakaroon ng mga pagdadalamhati. Alam nyo, isa sa nagkukos niyan, kapag nagsagasaan ng pride natin, pagdadalamhati din yun. Kalungkutan. Amen? So, every time na magdadalamhati rin tayo o nalulungkot, meron tayong pagsubok o sitwasyon na kinapapalooban na nasasagasaan, na offend tayo, okay? Tingnan natin to as corrections ni Jesus Christ para sa atin. Kasi para sa atin din yun Sabi nga sa mga Kawikaan 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Okay? So as Christians, napaka-importante po sa atin na tayo po ay mga teachables. Yes, tayo po mga Christians, although tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? It doesn't mean, di ba, na we are already perfect. Okay? So tayo po pinapaging ganap. Okay? Diba? Pinapaging ganap tayo sa bawat araw, may tinuturo sa atin para maging ganap tayo. At doon sa process na yon, okay, may pagtapyas diyan. May pagtapyas na masakit na para ikaw ay ma-develop yung karakter mo. At kadalasan, yung pagtapyas na yan is through corrections. Amen? So, alam naman natin, kapag tinatapyas sa part ng buhay natin, masakit yun. Okay? Especially pride. Okay? Ako, naalala ko dun, mga kapatid. Ako po, ever since, okay, nung ako po nasama sa music ministry, at ako ay talagang in-embrace ko, diba, yung
music, diba? Yung pagtugtog sa gitara, etc. Lahat na, music theory, okay, mga different styles, etc. etc. Pinasagana ko yan. Okay. So, dumating ako sa punto ng buhay ko na parang sabi ko, alam ko na lahat. Okay. Parang kaya ko yan. Okay. Masigit ako sa inyo. Pero dumating yung sa point na tinuruan ako ng Lord doon. Okay. Na parang, hindi lahat, alam mo. So, pwede ka magkamali. Okay. So, sa pagkakaalam ko, kahit na nung at tumatating kasi sa punto na, nung nasa, siguro mga bago pa lang din ako, no, nung mga early na nasalang ako sa anointing band, okay, na may mga songs, okay, may mga songs na sinipra ko pero mali pala, okay, so parang expect ko tama, no, pero hindi pala, mali pala yun. So medyo nasagasaan, diba, yung pride ko, parang nalungkot, naewan, di ba? Parang ayoko na ayoko nang tumugtog, ayoko nang magsipra, ayoko nang etc. Parang ganun. So in short, parang napahiya, parang ganun. So sa pamamagitan nun, ba, nangusap din ng Lord, natutunan ko yan na hindi ko pa alam ang lahat. Okay? Learn, di ba, to submit doon sa kasi sa music ministry, may tinatawag tayong mga leader, okay, mga may MD, okay, so nagpa-submit, okay, so natutunan ko na doon na, hindi ko pa alam lahat. So kung magmamatigas ako, mananatili ako doon sa kaalaman ko lang. Pero kung tuturuan ko yung puso ko na magpakumbaba, tuturuan ko yung puso ko na tanggapin na hindi ko alam ang lahat at kailangan ko pa matuto, doon ako mag-grow. Amen. At mula nun, di ba, inadapt ko na yun. Okay, so, hanggang sa nga dito, ano ko rin yan last concert. Kaya nga, sa music ministry, pinababayaan ko na rin sila. Minsan, nagpapatulong sila ng areglo, pero, minsan, may nabubuo silang mas magandang areglo. No? Diba? Sa akin, so kung hindi pa naayos yung puso ko, siguro ma-offend ako. Nagpatulong ko sa ng areglo sa akin, pero iba pala yung gagamitin ninyo, no? Pero salamat sa Lord dahil inayos na ng Lord yung puso ko na sa pagganon. Okay, so na-accept ko, diba? At naging masaya rin ako. Nagulat pa ako, uy, ang galing, mas maganda pa pala yung areglo nyo. Hindi ako makapaniwala na kaya nyo gumawa ng ganyang areglo. Okay, so mas nagkakaroon tayo ng, di ba, may natuturo sa atin. Amen? So, as Christians, mga kapatid, lagi rin tayong kinokorek ng Panginoon. Okay? Lagi tayong maging teachable. Magkaroon tayo ng teachable heart. Di ba? Lagi tayo maging, sabi nga, ano ro yung may pinakamalaking kwarto? Di ba? Room for improvement. Okay? Hindi natin alam ang lahat. Minsan, gagamitin ng Lord yung kapatid natin to correct us. Okay? So every time na nakakarinig tayo ng ganyan, diba, tanggapin natin. Masakit siya, nakakalungkot, pero tanggapin natin siya bilang correction mula sa Lord para tayo po ay mas lalo pang maging better na Christians. Mas lalo pa tayong maging diba, ma-develop yung character natin na diba, patuloy na mas maging kalugod-lugod tayo sa Lord. Okay? So, yun yung isang goal sa atin. Amen? Ng Panginoon. Okay? So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit din kakaroon din tayo ng mga pagdadalamhati. Okay? At isa sa pag-aaliw ng Diyos, diba? Nakakaaliw doon, no? Kino-correct pala tayo. Okay? So, hindi po nakakaaliw yung Lord. Diba? Hindi. Joke lang. Ano yun? Talagang kasama yan sa kaaliwan na ibinibigay ng Lord sa atin, yung correction. Okay? Hindi tayo magiging, di ba? Hindi tayo magiging banal. Okay? Kung wala yung mga proseso na ito. Okay? So, tanggapin natin, mga kapatid. Tulad din ng sinasabi sa mga Kawikaan chapter 9 verse 9. So, last na po ito. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino.
ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Okay? It's for our own good pa din. Okay? Kung tingin mo matalino, okay, pero pag nag-accept ka ng lalong mas, diba, teachable ka, na alam mong, hindi mo pa alam ang lahat, tinuturuan ka ba, ano nga ang mangyayari? Mas lalo kang tatalino. Okay? Diba? Kung ikaw ay talagang teachable ka, nag-accept ka ng mga criticism ng mga kapatid mo, eh mas lalo kang dudunong. Sabi nga, lalago ang dunong nito. Diba? Okay? Pero kung sarado ang puso mo, sarado ang isip mo sa corrections, okay, walang paglago. Amen? Walang pag-grow. Okay? Walang diba, pag-unlad. Amen? So, manatili tayo na magkaroon tayo ng humble heart. Okay? So, ito po yung tatalakayin din natin next week. Diba? Yung meekness, so, humility, and pagiging maamo. Okay? So, hindi yan pagmamataas. Okay? So, sabi ko siya, connected yan eh. Okay? Kaya nga mga kapatid, so sa gabi na ito, isang naman yung nawa ibaunin natin. Okay. Every time na tayo po ay merong mga pagsubok na yan, so dapat maging godly sorrows yan. Hindi lang po yung normal o natural na sorrows na iyakan natin. So, hindi na dapat yung makamundong pamamaraan natin i-handle yung mga kalungkutan na ito. Godly sorrows. Let's find Jesus Christ. 'Di ba? Doon sa mga madidilim na part ng buhay natin. Okay? Kung malungkot ka, hanapin mo si Jesus Christ. Nawalan ka ng trabaho, hanapin mo si Jesus Christ. Nag-break kayo, hanapin mo si Jesus Christ. Nawalan ka ng mga sa buhay, hanapin mo si Jesus Christ. Namomroblema ka sa mga bills mo, hanapin mo si Jesus Christ. Okay? Kinorek ka, diba? Nagkaroon ka ng parang anong tawag doon? Basta correction sa'yo, okay? O punishment para dahil may nagawa kang mali, o take mo yun, diba? As a correction, as a room for improvement para sa'yo, diba? Tinuturo yan ng Lord sa buhay mo. Sabi nga, Roma 8:28. Diba? Para sa ating ikabubuti yan, mga bagay na yan. So, it's about, again, perspective. Kung paano natin titignan yung pagsubok. Kung paano natin titignan yung sitwasyon. Amen? So, lagi tayo maging, poor in spirit. Diba? Walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. So, sa pagdadalamhati natin, wala tayong ibang asahan, kundi ang Diyos. Amen? At tiyak na tayo po'y aaliwin ng Diyos. Amen? Yung aliw na to, hindi lang tayo pagliligayahin, pasisayahin, bagkus, it will lead us to repentance at pagbabago ng buhay. Amen? It will lead us to a better person. Amen? So, yun yung pag-aaliw na gagawin ng Diyos sa atin. Amen? So, muli po, nawa po ay tayo pong lahat ay napagpala ng salita ng Diyos. So tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa mga salita mo na itinuro sa amin. Dalangin namin na patuloy na ito ay tumimo sa aming puso't isipan. Lord, lagi mo kaming bigyan ng teachable heart. Lagi mo kaming bibigyan ng isang puso at isipan na laging nakakonect sa iyo, na naka-direksyon sa iyo, na every time na kami po ay nagkakaroon ng pagsubok at nagdudulot na ng pagdadalamhati, kalungkutan, Lord, lagi ka naming hanapin, lagi ikaw yung iyakan namin, ikaw yung sumamuan namin, Lord, ikaw yung lapitan namin, sa iyo namin ibigay yung kalungkutan namin, sa iyo namin itaas yung ano man yung pagdadalamhati namin, at dahil alam namin, Lord, lagi kang magbibigay ng kaaliwan sa amin. Kung ano man yung way mo para kami aliwin, kung ito'y tuturuan mo kami, i-develop mo kami, Lord. So, be it, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng provisions. Salamat, Lord, sa tulong mo. Salamat, Lord, sa gabay mo sa bawat araw namin na ginagawa namin
sa pagtatrabaho man, sa pag-aaral man, sa ano man na ginagawa namin, Lord. Salamat sa pag-iingat mo. Aming Ama, maraming salamat. Dalangin namin, Lord, sa bawat araw. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo na siyang patuloy at na magtuturo at lagi magpapaalala sa amin kung anong dapat namin gawin sa bawat araw ng aming ginagawa. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsambat kadakilaan. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At meron din pong Sunday Fellowship. 2 session po iyon. Isang 9 to 11 a.m. at isang 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. God bless us all. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat.